mabuti, subalit ang kanila pong ginagawa ay pakitang tao lamang. Ibig sabihin, yun po ay hindi sincere. Hindi po nagmumula sa kanilang puso. Ang kanila pong ginagawa ay pagpapakitang tao lamang upang sa ganon sila po ay purihin ng tao. Kaya dito po sa mga laws na ito or kautusan ng Panginoong Jesus ay hindi kanya pong ikinurek. No? Ito pong pagiging hypocrite, no? ng mga tao noon. Sabi po dito sa verse 1 ng chapter 6, Mateo chapter 6 verse 1, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatagong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa gabi ito sapagkat binigyan mo kami, Lord, ng pagkakataon na makarating sa lugar na ito, magpuri, sumamba sa iyo, at makinig ng iyong salita, Panginoon, na alam natin, Lord, na magpapalakas ng aming pong pananampalataya at dalangin po namin sa oras na ito na patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakasala, paging sa aming pagkukulang. Linisin mo po ang aming mga puso, ang aming kaisipan, ang aming buhay, Panginoon. At tulungan mo po kami, Lord, na maunawaan namin ang hiwaga ng iyong salita. Salamat po, Diyos. Patuloy ka namin pinupuri, sinasamba, at aming pong pinatakilan ng pangalan. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So, tatlong bagay o tatlong pong itinuturo dito ng ating Panginoong Jesus upang sa ganon, sa tatlong turo na ito ay hindi po natin itong gagawin na may pakitang tao lamang. Now, ang sabi po dito sa talata na ito, pag atin pong tatalakay yung tatlo, yung tungkol po sa turo tungkol sa paglilimos o pagbibigay, turo tungkol sa pananalangin, at turo tungkol po sa pag-aayuno. Okay, sa una, yung turo po tungkol sa paglilimos o pagbibigay. Ang sabi po rin sa verse 2, kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap nila ang kanilang gantimpala. Noon po panahon ng Panginoong Jesus, marami po sa mga mayayaman, mga Pariseo, kapag sila po ay magbibigay ng kanila pong offering, no? Doon po sa sinagoga. Pag sinabing sinagoga, ito po ay templo na kung saan ang mga Hudyo ay sila po ay sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Now, kapag dumarating na po yung oras na sila po ay magbibigay, itong mga Pariseo, pag sila ay magbibigay, mayroong mga trumpeta yan, no? Na kung saan pag sila ay nagbigay, no, pag sila ay nagbigay ng pera, meron po yung kasabay na trumpeta. Ibig sabihin, pinapatunog yung trumpeta para ipakita po ng mga Pariseo na ito na sila po ay nagbibigay. Ipakita sa mga mahihirap na sila ay nagbibigay, no, sa templo ng kanila pong mga offering. At ganoon din, no, yung mga mayayaman. Dahil yung pera noon ay coins, no, yung kanila pong ginagamit. At yung kanilang lagayan ay parang kwadrado na metal. Pag sila ay naguhulog ng barya, natural na yan ay kakalansing. Okay? Kakalansing. So, pag maraming kalansing, ibig sabihin maraming hinuhulog na barya. Okay? At yun ay sinasadya, no? Sinasadya ng mga naguhulog noon para ipakita na sila ay naguhulog ng kanilang mga offering. Kaya tatandaan niyo sa baba yung balo, yung mga mayayaman, yung kanilang hinuhulog ay yung mga sobra lamang sa kanilang kita o kanilang pera. Pero yung babaeng balo, yung kanilang kanyang hinulog ay
isang sente mo lamang, pero yung sente mo na yun ay para yun sana sa pambili niya ng pagkain para sa kanyang mga anak. And yet, ito po yung kanyang binigay. Ano? Pero pag isa lang yung hinulog mo, natural, wala masyadong kalansing. At yun ang gusto-gusto ng mga mayayaman. Pag maghuhulog sila, para sila ay purihin ng tao. Uy, si ganito, nagbigay ng napakarami kasi ang daming kalansing. Ano? Pihatong ang dami ng hinulog niya. No? Kasi maingay yung lagayan, no? ng kanilang offering. Okay? At sabi ni Jesus, ito ay isang pakitang tao lamang. Okay? Ito ay isang pakitang tao lamang. At sabi ng Panginoong Yesus, hindi dapat natin ito gagawin. No? At sa panahon po natin, meron pa rin po, nangyayari pa rin po ang mga ganito pong pakitang tao. Ano? Marami po yung mga mayayaman, pagka sila ay magbibigay sa mga simbahan, talagang mayroong media, o kaya mayroong picture taking pa yan, ano, at ipapublish nila sa media o sa mga dyaryo o kung saan man para malaman ng maraming tao na itong mga tao ito ay nagbibigay. Okay? Tayo naman po dito sa simbahan, nag-picture taking din tayo. But for reporting purposes. Hindi na po natin ang pinapublish. Ano? Yan po ay ating ibinabalik noon sa sponsor, sa donor. Hindi po para sabihin, oy, no, yung taga-ACCS, o sila ni Pastor Malo, sila Pastor Dante, lahat ng mga leaders ng ACCS, no, namimigay ng ganito. Hindi po. Yun po ay para meron na tayong picture, but it is for reporting document or purposes. Hindi po para ipakita sa madla, no? O yung ACCS o sa buhosang rest na bibigay. In fact, gusto man natin tahimik na tayo mamigay eh. Kasi bakit dudubugin tayo at maraming magtatampo pag hindi nabigyan? Tama ba? Kaya tayo talagang ginagawa natin tahimik lang agad maaari. But many people, no, ay gumagawa po ng mga ganito pong paraan ng pagbibigay for publicity. Ano? Last election, meron pong lumapit dito na tatakbo po ng pagkakonsihal. Sabi niya sa akin, Pastor Marlon, mayroon ng marami akong tiles na malalaki, granites. Pwede mong kunin yun kasi yun yung business namin. Dalhin mo rito sa church o kaya ipamigay mo sa mga church member. Ano? Pero hindi ko po inuuhan. Bakit? Pwede po yun na resulta po ng hindi o may magiging pangit o magiging implication sa atin. No? So parang kapalit kasi noon ay yung pagtanaw natin ng utang na loob sa nagbibigay. Tama ba? At syempre, anong kapalit? Inaasahan yung boto natin. Pero hindi ko po yung pinayagan. Hindi ko po tinanggap. Dahil ayaw ko mailagay sa alanganin na simbahan ang bawat isa sa atin. So, mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang turo niya sa atin, kinokorek niya tayo if there are times na tayo man po ay gumagawa ng mabuti, ngunit ito pong paggawa natin ng mabuti ay pakitang tao lang. No? Para mabigyan tayo ng praises, para makilala tayo, maitaas tayo, at hindi po ang Panginoon. Sabi ng Panginoon dito, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano po yung gantimpala? Yung pasasalamat, yung praises ng tao sa mga taong mapagpahibabaw o mga taong gumagawa, subalit ito'y pakitang tao lamang. Subalit, ano sabi ng Panginoon? Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglimos at sino ang gaganti? Sino ang magpapala sa atin?
gagantihan ka ng Diyos ng iyong Ama na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Amen? Sa halip, pagka tayo po ay magbigay, huwag na natin ipaalam kung kanino pa. Huwag na natin itaas yung ating sarili. Or, sabi nga ng Bible, pagka magbigay tayo, no? Hindi dapat palaman niya ng kabilang kamay. So, anong ibig po sasabihin? Hindi dapat natin ipaalam. No? Gawin natin yan ng sekreto. Gawin natin ng panlihim. Kung tayo naman po ay may gagawing mabuti, no? O magbibigay tayo ng tulong sa ating kapwa. Ikalawa, yung tulong sa pananalangin. Yung sabi po dito, pag ikaw ay nanalangin, huwag kayong tumulan sa mga mapagpaibabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan. So, another thing na nakita ng Panginoong Jesus na kung saan ay mali na ginagawa po ng mga Hudyo ay yung kanila pong ginagawa sa pamagitan po ng pananalangin. Ano bang ginagawa ng mga taong ito kapag sila po ay nananalangin, mapahudyo man o mga hintel? And sabi niya rito sa verse 7, sa pananalangin ninyo ay huwag kayong gagamit at napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintel. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos sa dami ng kanilang sinasabi. No? Sa mga Hudyo, ang kanila pong ginagawa, pag sila po ay nananalangin, anong sabi nito? Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan. So, ibig sabihin, hindi lang doon sa templo, sila ay nanalangin, kundi maging sa mga panulukang daan, sa mga kalye. At ginagawa po nila ito para sila ay purihin ng tao. Okay? Para sila ay purihin ng tao. Yung mga hintil naman, pag sila ay nanalangin, napakahaba ng kanilang mga panalangin. Paulit-ulit. No? Paulit-ulit yung kanilang prayer. At ito po ang ayaw ng Panginoon na marinig sa atin o makita sa atin. Na yung atin po panalangin ay pakitang tao lamang. Gusto ng Diyos ng ating prayer ay nagmumula sa ating puso. No? Isang beses, bigla po akong nagkaroon ng guilt, no, sa sarili ko. Dahil nung panahon po na bago pa lamang ang ACCS at doon pa sa bahay naman ni Arnel, no, yung simbahan. Once first Sunday of the month, magkaroon po ng tawag nito, communion. So ang bilin ko po sa mga na-assign po noon na leader ay siya na lang yung mag-prepare ng grapes, ng drinks, at kami na lang ang bibili ng biscuit. Ano? Kami na lang yung bibili ng biscuit. Ngayon, pagdating namin, galing kasi doon pa kami sa Bisport. Dahil nga sa nakasanayan ko kasi na kapag pagdating no, ng simbahan noon, ay babatiin ko yung mga church member. Minsan ako yung nag-a-assist kasi may mga pumapasok na yung iba po, mga sa ibang simbahan, ano, papasok. And then, pagkatapos din ng simba rito, pupunta naman na magsisimba doon sa simbahan nila. So, nakakatuwa. Kaya, yun pong bilin ko na kami na lang bibili, nawala sa isip ko. So, habang nagpipray ako doon sa communion element, parang biglang, habang ko pinanalangin, parang biglang may nagtulak sa akin na buksan ko yung lagayan ng bread. No? At yun nga, habang ako po'y nananalangin, tuloy-tuloy po yung prayer ko. Pagtingin ko, wala pang lang naman na bread yung lagayan. Ano? At pagtingin ko sa mga church member, so talagang taimtim sila na nanalangin. Ano? Sabi ko, buti na lang. Lahat sila nakapikit, no? Nakayuko. No? At suminyas ka agad ako kay Ice. Sabi ko, Labs, sininyas ako. Buti na lang siya ay alam na rin ko
ano yung alam niya kung ano yung gagawin niya. So dali-dali isang bumili sa tindahan. Ano, dyan sa may gilid lang ng church noon. Bumili siya ng biscuit. Pati sila ni Pastor Sangyan, tayo hindi na nag-pray. At dahil nga sa habang ginagawa niya yung bread, no? Tuloy-tuloy yung prayer ko. Okay? Tuloy-tuloy yung prayer ko. At nagkaroon po ako ng guilt after nung mangyari yun. Dahil parang sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako kasi hinabaan ko yung prayer ko. At dahil sa intention ko na hanggang ma-prepare yung bread. You know? Pero kayo, sa tingin niyo po, yun ba ay kasalanan? Sa harapan ng Panginoon. Ano? Kasi bigla ko rin kasi naisip, bakit pero maring yung Holy Spirit yung nag-udyok sa akin, buksan mo yung lagayan ng yung takip ng lagayan ng bread. Ano? Talagang may nag-udyok sa akin, nabuksan yon. And first time ko pong ginawa yun. Ano? First time ko po yung ginawa, first time yung nangyari. Ano? Na talagang inudyokan ako, nabuksan yung takip. At yun nga, nakita ko, walang kalaman-laman na tinapay or biscuit. But later on, yun nga, talagang grabe yung pagsisisi ko sa Panginoon. Lord, sorry po. No? Alam kong mali yung ginawa ko kasi merong pagkukulang. No? Sa akin yung pagkukulang. Okay? But, lagi ko pong iniisip, yun kaya ay kasalanan sa Panginoon. No? Kasi hinabaan ko yung prayer na parang feeling ko o iniisip ko, parang na lang akong hintin na nag-pray na napakahaba. Okay? Pero tinanong ko kagay says, ulit-ulit ba yung prayer ko? Sabihin, hindi naman. Hindi naman po ulit-ulit yung prayer. So, yun po yung experience na hindi ko talaga makakalimutan. Pero grabe po yung pagsisisi ko sa harap ng Panginoon. Dahil napakalinaw po ng paalala ng Diyos sa bawat isa sa atin na kapag tayo ay manalangin, dapat tayo po ay nagmumula ang ating prayer sa ating mga puso. Hindi tayo gumagamit ng mahabang pananalita, no, o paulit-ulit, no, hanggat maaari hindi rin maganda yung minimemorize natin yung prayer kasi wala na yung sa puso natin eh. Okay, wala na yung sa puso natin. Kasi memorize na natin, nandito na sa ulo natin. Ano? At yun po sinasabi ng ating Panginoon. Hindi dapat natin yun, hindi po dapat intensyon na tayo sa may taas, kumaluwalhati, kasi dapat dahil sa napakagaling natin mag-pray. Umahaba yung prayer natin, na-impress natin yung tao. Pagka tayo po ay manalangin. Pero siyempre, ito po yung ma-impress, hayaan mo yung tao na ma-impress sa prayer mo dahil napakaganda talaga ng prayer mo. Ano doon yung content, ano doon yung guidance ng Holy Spirit. Amen po ba? Kasi nasabi po dito, huwag tayo manalangin na paulit-ulit, napakahaba, at hindi nagmumula sa ating puso. Sa halip, ito sabi rito ng Panginoon, pag ikaw ay nanalangin, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pinto. No? Sa ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, agagantihan ka ng iyong amang nakikita na kabutihang ginagawa mo ng ngayon. Ikatlo at panghuli, turo tungkol sa pag-aayuno. Ang sabi po rito ng Panginoong Hesus, kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaibabaw, hindi sila nag-aayos, upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Okay? So, yun pong ito pong another thing na nakita ng Panginoong Hesus na ginagawa po ng mga Hudyo kapag sila po ay nag-aayuno. Pag sila kasi ay nag-aayuno, naglalagay po sila ng ash dito sa kanilang ulo. Okay?
yung above, no? Yun ang nilalagay nila. At para ipakita sa pagkatapos nilang mag-ayuno, para maipakita o makita o malaman ng mga tao na paligid sa kanila, na sila ay nag-ayuno, hindi na sila nag-aayos ng buhok. At nagmumukha silang malungkot. At ngayon, dahil meron silang, naglalagay sila ng ashes doon sa kanilang ulo, ito po ay napupunta rin sa kanilang mukha. So nakikita o nakahalata na sila po ay nag-aayuno. So ito po yung gawain ng mga tao noon na gusto nilang mapakita sa kanilang kapwa na sila po ay nag-aayuno. But later on, ito po paglalagay nila ng ashes no, sa kanilang ulo ay hanggang sa ito po ay nagkakaroon ng pagbabago at ngayon po ay nilalagay na rito sa too. Okay, nilalagay na rito sa too. At yan naman po yung ginagawa ng mga particular religious group na kung saan ay nagpapakita po ng kanilang paghahanda, no, para po sa Kwaresma na darating. Naglalagay sila ng ashes no, sa kanilang noo, pagpapakita na sila po ay kanilang ibibigay ang kanilang sarili as a devotion doon po sa Kwaresma. Okay? At yun po ay pagpapakita rin ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Subalit, ang sabi ng Panginoong Jesus, ito po ay kanyang ikinorek na hindi dapat ganon ang makita sa atin kapag tayo po ay nag-aayuno. Pagka tayo po ay nag-aayuno, sabi niya rito, kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos o paghuwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nasa stage ng pagpapasting, pag-aayuno, hindi dapat makita o hindi dapat natin ipaalam sa kanino man na maliban sa iyong mahal sa buhay or asawa o mga anak na ikaw ay nag-aayuno. Pero kapag ang layunin mo no, ng pagpapaalam mo ay para ikaw ay para magmukha kang devoted at magmukha kang banal sa harap ng maraming tao, yun po ay sinasabing pagpapakitang tao. Na gustong i-correct ng ating Panginoong Jesus na hindi dapat natin gawin. Sa halip, pagka tayo ay mag-ayuno, nag-aayos tayo ng buhok, naghihilamos, at ipakita na parang wala pong nangyari. Sabi ng Panginoon, ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siyang lamang nakakaalam nito. Siya nakakita ng kabutihan, ginagawa mo ng lihim, ang siyang gaganti sa iyo. So mga kapatid, napakalinaw po ng turo ng ating Panginoong Jesus patungkol sa pagbibigay o paglilimos, pagbibigay ng tulong, pananalangin at pag-aayuno. Huwag nating gawin ang tatlong bagay na ito bilang isang mananampalataya para ipakita lamang sa maraming tao na ito ang ating ginagawa. Na tayo ay nagbibigay, na tayo ay isang mapanalanginin, na tayo ay nag-aayuno. Sa halip, gawin po natin ang paalala sa atin ng ating Panginoon. Gawin po natin ang lahat ng ito ng sekreto lamang. Gawin natin ito nang ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam. At hindi natin kailangang ipagmalaki sa napakaraming tao para lamang tayo ang mabigyan ng papuri. At makita ng mga tao na tayo ay mabuting tao. Na mabuti yung ating ginagawa. Hayaan natin ang Diyos na siyang nakakita sa ating mga ginagawa at siyang magbabalik ng lahat ng pagpapala na atin pong ginagawa sa harap ng ating Panginoon at sa harap ng tao. Nawa, yung mensahe po na ito ay patuloy po na magpaalala sa atin. When you give, no? Gawin mo ito ng sekreto. When you pray,
pumasok ka sa isang silid at tuon ka manalangin. And when you pass, huwag mo ipakita na ikaw ay malungkot. Sa halip, gawin mo ang itinuturo ng ating Panginoon. Mag-ayos ka ng iyong sarili. And then, ang Lord ang magbabalik sa atin. Magbibigay sa atin kung ano man ang hinihingi natin sa Kanya. Amen?